Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Jesucristo, at kami ay muling nagising upang ikaw ay aming sambahin. Ito ay panibagong linggo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, sa kalakasan ng aming pangangatawan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Panginoong Jesucristo, sa iyong kabutihan. Puno ka ng kaawaan. Salamat po at kami ay muling nagising upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming kilalanin, upang ikaw ay aming itaas. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Jesus. Oh, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, salamat po at kami ay muling nagising. Ngayon ay September 15. Nasa kalahati na ng September. Ang bilis ng panahon. Yes, Lord. Ang bilis ng panahon. Huwag kalimutang i-love and i-share ang ating live. Thank you, Lord Jesus. Kalahati na tayo for a new day. It's Monday morning. Hallelujah. Holy Spirit, lead me. Lead me, Holy Spirit. In every step of the way for God's purpose and glory. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo, na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God, and every moment, thank God! Hallelujah! Praise the Lord sa panibagong umaga. So ngayon ay Lunes na naman, mga ka-Team Jesus. September 15. Welcome dito sa Team Jesus School of Faith. September 15, Daily Bible Study. Ito ngayon ang ating uniform. Ito yung nasa Matthew 6 verses 19 to 21. Where your heart is, there your treasure will be also. So nasaan ang ating puso? Kung nasaan ang ating puso, nandoon ang ating treasure. So, ang ating puso, mga ka-Team Jesus, ay nasa Panginoong Jesucristo, kaya ang ating treasure ay nasa langit. Hallelujah. So, ang ating investment
ay nasa langit. So wala tayong mga investment dito sa lupa, dito sa mundo, kung ano-anong mga properties at ano paman, kundi ang investment natin ay sa langit. Hallelujah. No, mga kaluluwa ang ating investment, mga ka-Team Jesus. Okay? So welcome dito sa ating live, Team Jesus members, joiners, Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Welcome dito sa ating live. Ito si Tita Bits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa inyong lahat na kayo'y naghintay kung kailan ang ating live. Hallelujah. O magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay kay aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Oh, hallelujah. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, salamat po. At kami ay muling nagising upang ikaw ay aming itaas, upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw
ay aming pakilala sa sanlibutan. Ikaw ang tanging nararapat na ikinakilalanin, tanging nararapat na sambahin, Panginoong Jesucristo. O hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Salamat po sa iyong provision. Salamat po at nakaraos kami sa buong linggo. At ngayon ay panibagong umaga, panibagong linggo na kami ay makapagsilbi sa inyo, Panginoong Jesucristo. Bigyan mo po kami ng maayos na internet connection, Lord, na hindi po maputol ang live mong ito, maging ang iyong mga kaanakan na nandito po ay nagjo-join sa iyong live, Panginoong Jesucristo, na ito po, sila po ay bigyan mo rin ng maayos na internet connection upang marinig nila ng diretsyo ang iyong mensahe, ang boses mo, Panginoong Jesus. O hallelujah. Salamat po sa kalakasan ng aming pangangatawan. Salamat at hindi kami nagkakasakit. Oh Lord Jesus, thank you po. Hallelujah. We praise you. We adore you, Father, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, O Diyos, sapagkat nandiyan ka, sapagkat ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan at ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng aming mga sitwasyon sa buhay. O hallelujah. Isinusuko namin sa inyo ang lahat, Panginoong Jesucristo, at kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus. Ikaw po ang gagabay sa bawat isa. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, O Lord. Maging sa aming mga iniisip, sa aming mga nararamdaman, sa aming mga sinasalita at sa aming mga ikinikilos na maaring hindi ito naging kaaya-aya sa iyong paningin. Rebuke us, Holy Spirit. Convict our hearts kung ano man po ang mga kasalanan ito nang si Kanoon ay makapagpapakumbaba kami sa iyong sa trono ng kaawaan ng Diyos Ama at makahingi ng kapatawaran sa mga nagawa namin kasalanan. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, dahil ikaw ang Diyos na buhay. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan ni Diyos. Habang kami rin ay nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanlait sa amin, nanloko sa amin, sa mga taong nanira sa aming reputasyon, at ano pa man pong mga mga negatibong ginawa ng mga taong ito sa amin, O Diyos. Patawarin mo rin sila, Lord. Naganang pagpapatawad niyo po sa amin, Panginoong Jesucristo. O hallelujah. At katagpuin mo sila na makilala kanila ng lubusan at i-convict niyo mga puso nila, Lord, na maging mapagkumbaba sila. Kilalanin kanila, Panginoong Jesus. O hallelujah. Thank you, Lord, that you are in control of everything. We praise you, we adore you, Father. Hallelujah. Yes, Lord, we welcome your Holy Spirit in our midst today. Sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So ngayon po ay kinikilala namin ang iyong banal na Espiritu. Dinideklara namin that the King is in the room. Oh, hallelujah. Ikaw, Panginoong Jesucristo, ang iyong presensya ay nasa bawat tahanan na nandito ngayon, na nakikinig sa mga salita. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face.
I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power unknown. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Tulungan po ang bawat isa. Mangusap po kayo na marinig namin ang boses mo, Panginoong Jesucristo. Sabi mo sa mga salita, my sheep hears my voice. So kami po ay dinideklara namin ang aming mga sarili na tagasunod mo, na maririnig namin ang iyong boses, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay iyong kabutihan, ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong mababang loob, ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa iyong mga kalakaran. Oh, hallelujah. Lord God, bigyan mo kami ng mais na internet connection, Father, upang mairaos namin ang iyong live na buo at makuha namin, masatisfy po kami sa aming mga emptiness, sa aming mga anuman po, ang mga nasa mga puso namin. Ikaw po ang magpupuno ng lahat ng ito, Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng papurit parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama, at ito'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Praise the Lord! At tayo ay nandito na naman sa Bible study ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos at tayo ay nandito at kayo ay nandyan. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos, no, mga kapatid. At nandito na naman tayo. Binigyan niya tayo ng provisyon upang makapagpapatuloy tayo sa ating mga pag-aaral sa salita ng Diyos. So, nagbasa na ba kayo sa Genesis? So, dapat ay mayroon na tayong 4 na chapter sa Genesis. Genesis 1, 2, tapos 3 and 4. Ayan. So, last weekend ay Genesis 1 and 2. This weekend, last weekend, Genesis 1 and 2. This weekend, Saturday, Sunday, Genesis 3 and 4. So, para kumpleto ang ating September na mayroon siyang Sabado at Linggo. So, dito na tayo. Tuloy tayo sa ating mga pag-uusapan. So, last time, 9/11. 9/11, this one was 9/12/25. So, noong Biyernes, mga katinjisas, ay tinuruan tayo ng banal na espiritu tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. So, tandaan natin na hindi pa bumabalik si Panginoong Jesucristo sapagkat ayaw niya na mayroong malaglag, no? Ayaw niya na ang iba ay hindi makatanggap sa reward na inihanda ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. So gusto niyang, kasi lahat ng tao ay kanyang nagpakamatay siya para sa lahat. So ayaw ng Diyos Ama na maiwanan itong ibang mga taong ito na hindi nakakakilala ng lubusan kay Panginoong Jesucristo. Kaya matagal ang kanyang pagdating muli, ang rapture na mangyayari dahil meron pa nga, hindi pa na-reach out. Kaya tayo na nakakaalam sa katotohanan, tayo dapat ang mag-reach out sa mga ito. Kaya tayo nga ay nagba-Bible study. So kung mayroon na kayong mga invite dyan, ay mag-Bible study tayo, mga katinjisas. Mag-Bible study kayo
para sa ganoon ay mas maraming makakakilala kay Panginoong Kristo, na yung pagkakakilala sa Kanya ay buo. Kasi maaring ang iba ay nakakilala kay Panginoong Kristo, nagsisimba, at nagdarasal daw, subalit wala silang personal na relasyon kay Panginoong Kristo, at hindi sila totoong humingi ng kapatawaran kay Panginoong Kristo at tinalikuran ang kanilang mga kasalanan. So may mga taong nagsasabi na once na tumanggap ka kay Panginoong Kristo, ikaw ay ligtas na. No. Ang totoong pagtanggap kay Panginoong Kristo, mga ka-Team Jesus, ay the true repentance, ay ang pagsisi sa ating mga kasalanan, pagtalikod sa mga kasalanan na ito. Pero kung tayo ay tumanggap, yes, I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior, tapos nananatili pa rin tayo sa ating kasalanan, hindi tayo naliligtas, mga ka-Team Jesus, sapagkat superficial ang kaligtasan na sinasabi mo at ikaw lamang ang nanluluko sa sarili mo. Kung tumanggap ka na kay Panginoong Kristo at nananatili ka pa rin sa kasalanan mo, kahit ikaw ay nagdasal, kahit ikaw ay nagsimba, kahit ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos sa Bible study, kung nananatili ka pa rin sa iyong kasalanan, hindi ka maililigtas. Sapagkat ang pagtanggap mo kay Panginoong Kristo ay hanggang sa bibig lang at hindi yung sa katotohanan. Yan ang sinasabing false repentance. Yes, Lord, patawarin mo po ako sa aking nagawang kasalanan, Lord. Nagkasala po ako, Panginoong Kristo, ganito, ganyan. Tinanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Sa palagay ninyo ay ligtas na kayo? Ligtas na kayo! Kasi yun ang sabi ni dyan sa John 3:16. Subalit, kung hindi kayo nagbago sa mga buhay ninyo at nananatili pa rin kayo na nag-i-enjoy sa mga sarili ninyo sa kasalanan na kung saan nandyan kayo, hindi kayo naliligtas. That is not a true repentance. Ang totoong repentance, pag nalaman mong mali ka, you separate yourself from sin. You hate sin. Yan ang totoong repentance. At sabihin mo sa iyong sarili na ayoko sapagkat mali ang ginagawa natin. Kailangan nating maayos muna ang ating relasyon. Mapakasal tayo bago tayo muling magsiping, bago tayo muling maganyan. Dahil convicted ka na nga na mali yung ginagawa mo. Ngayon, kung nagpapatuloy ka pa rin sa ginagawa mong yan kahit alam mong mali, you will not be saved. Hindi ka maililigtas kasi nananatili ka pa rin sa kasalanang nandoon ka. Tinanggap mo na si Panginoong Kristo, pero nananatili ka pa rin sa mga gawaing iligal. Nananatili ka pa rin sa panluluko mo sa iyong kapwa. You will not be saved. Sapagkat hindi nabuo o hindi nangyari ang tinatawag nating totoong pagsisisi o kaya true repentance. Maraming mga tao na nagsasabing, do you believe in the Lord Jesus Christ? Yes. Pero, kung titingnan ninyo ang kanilang lifestyle, kung titingnan ninyo ang kanilang mga pamumuhay, namumuhay sila ayon sa mundo at hindi ayon sa salita ng Diyos. Sabihin nyo, ouch! Aray, kasama ako dyan. Siyempre,
Dahil kapag ikaw ay nasaktan, kapag ikaw ay na-rebuke sa salita ng Diyos, ibig sabihin nun, mahal ka ng Diyos at nais niya ang mabago ka. No? Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Oh. See? Nais ni Jesus na ikaw ay maligtas. Kaya sabihin mo yan sa iyong partner, kung ano man ang ginagawa mo. I am convicted to make myself holy. No? Para sa ganun ay mailigtas ka, ano man ang mangyayari sa mundo. Okay, so dito tayo mga ka-Team Jesus sa bagong aklat tayo sa 1 John. Unang Juan verses or chapter 1 verses 1 to 10. Yes. 1 to 10. So ngayon ay 9, 15, 25. So basahin natin to mga ka-Team Jesus. Nasaan ang inyong mga Biblia? Ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So tapos na tayo kay Pedro. Ito yung ilan sa mga itinuro ni Pedro, no? Ang disipulo ni Panginoong Jesucristo. So dito naman tayo kay Juan. Ayan, si Juan ay si John ay isa sa mga disipulo din ni Kristo. Okay, Panginoong Jesucristo. Dito tayo sa chapter 1. Ipinapahayag namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na mula pa sa simula ay nariyan na. Narinig namin siya, nakita at napagmasdan ng sarili naming mga mata, at nahawakan pa namin siya. Siya ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan ay nahayag at aming nakita. Pinapatutuhanan at pinapahayag namin siya sa inyo. Nasa simula't simula pa ay kasama na ng Ama at nagpakita sa amin. Ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo at sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Ang pamumuhay sa liwanag. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Jesucristo at ipinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Dito tayo sa 8. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patawarin. Patawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos
at wala sa atin ang kanyang salita. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong parating sa araw na ito sa iyong mga kanakan. Hallelujah. Habang patuloy namin nilalakaran ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. In Jesus' name, Amen. Okay. So, ang unang bahagi dito ay ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. So, sino ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan? So, ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan ay si Panginoong Hesukristo, na kung saan itong mga disipulo niya ay talagang nakadaupang palad nila. Talagang sabi ni Juan dito ay nakita nila na pagmasdan ng sarili naming mga mata at nahawakan pa namin siya. Yan ay nasa 1 John chapter 1 verse 1. No? Siya ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So itong mga disipulo, so si Juan, ang kanyang pagbabahagi dito sa salita ng Diyos ay ang mismong kanyang karanasan. Siya ay isa, kagaya kay Pedro, kagaya kay Santiago, sila ay mga saksi o witnesses sa mismong buhay ni Panginoong Jesucristo dito sa lupa nung siya ay nandito at tinawag na, no? At tinawag sa ministry sa loob lamang ng 3 taon. Kaya nga siya ay nag-umpisa ng kanyang ministry 30. Nung siya ay 30 years old, nag-umpisa siya at siya ay natapos ang kanyang ministry sa loob lamang ng 3 years. Hallelujah. So, ayan no? Siya mismo ang saksi ng pagiging Diyos ni Panginoong Hesukristo, na kung saan sinasabi niya na even before siya naging tao, ay kasama na siya ng Diyos Ama. Kaya nga, doon sa Genesis, di ba? Sa Genesis 1, so, ang Diyos ay lumikha, ang Diyos Ama ay lumikha ng langit at lupa at lahat ng mga hayop, mga halaman sa lupa, lahat ng mga bituin, mga galaxy at iba pa sa himpapawid sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Sa word, by the word of God, ayan, nabuo ang lahat ng bagay na ito. At, subalit, pagdating sa ika-6 na araw, hindi sa pamamagitan ng kanyang salita ay nabuo ang tao, kundi sa pamamagitan ng kanyang gawa. Kasi, sinabi niya doon, di ba? Let us make a man in our own image. So, let us make a man. So, ibig sabihin nun, let us. Hindi naman niya sinabing, I will make a man in my image. Ang sabi niya, let us. Na ibig sabihin nun, ay marami sila. Nandoon na ang Diyos Ama, nandoon na ang Diyos Anak, nandoon na ang Banal na Espiritu. So, ginawa nila ang tao ayon sa kanyang imahe. Kaya tayong mga tao ay hindi tayo sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng kanyang kamay. Hinubog niya tayo. Kaya nga, He is our potter. God is our potter and we are the pots. So, hinuhubog niya tayo. Ang potter na yan, alam niyo yung potter, no? Siya yung mga palayok ba, sila ang naghuhubog mula sa lupa. Hinubog tayo ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa kanyang imahe. So, hindi tayo ayon sa imahe ng mga hayop
ayon sa imahe ng kalabaw, ayon sa imahe ng ibon, ayon sa imahe ng giraffe, ayon sa imahe ng tigre, ayon sa imahe. Hindi tayo ayon sa imahe na yan, kundi tayo, anumang mukha mayroon ka, anumang mukha mayroon kayo, mayroon ako, ikaw, tayong lahat ay hinubog ayon sa imahe ng ating Diyos Ama. Sa makatuwid, ang tao ay banal. Ang tao ay sagrado ang tao. So tayo, kung haharap tayo sa salamin, at sabihin natin, bakit ganito ang mukha ko? Bakit ang pangit ko? Ibig sabihin nun, iniinsulto mo ang Diyos na siyang lumikha sa'yo. Sapagkat, nilikha ka ayon sa imahe niya. Ang kasalanan mo, ang kasalanan natin, ay dahil tayo nagpabaya sa mga sarili natin, nang dahil sa ating kasalanan, kaya maaring nagkaganito ang ating mga katawan, ang ating mga mukha, ang ating pagkatao, nang dahil sa kasalanan natin. Subalit kung tayo ay na kay Panginoong Hesukristo na, nililinis tayo ng Diyos, binibigyan niya tayo ng espiritu ng kapangyarihan ng pagmamahal at ng pagpipigil sa sarili. Na ibig sabihin nun, pwede nating baguhin ang ating pananaw sa ating tao, sa ating pagkatao. Pwede rin nating disiplinahin ang ating mga sarili, no? Pigilan natin yung ating mga cravings sa mga bagay na hindi naaayon sa salita ng Diyos, sa mga bagay na hindi naaayon sa salita ng Diyos, sa mga pagkain na hindi kaaya-ayak para sa kabutihan ng ating katawan, at ang ating sundin ay ang ating kakainin ay yung mga pagkain na nakakabuti sa ating katawan, mga pagkaing healthy, mga pagkaing nagbibigay sa atin ng kalakasan, at iwasan natin ang mga inumin na hindi nakakabuti sa ating katawan, kundi ang inumin natin ay ang mga tea, ang mga organic teas, kagaya ng oregano, kagaya ng mga tanglad, at iba pang mga organic teas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, naglilinis sa ating mga katawan. No? So, imahe tayo ng Diyos. Sabi niya, even before na wala pa ang mundo, nandito na, kasama na ng Diyos Ama, si Panginoong Hesukristo. Siya ang salita. Siya ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan na naipahayag at nakita. So, iyan na. No? So, dito tayo, mga ka-Team Jesus. Sabi niya, ito ang mensaheng narinig namin mula kay Hesukristo at ipinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Yan ay nasa 5. See? Kung tayo ay nakay Panginoong Hesukristo na, at tayo ay talagang nangyari sa atin ang tinatawag na true repentance, at naging tagasunod tayo kay Panginoong Hesukristo, wala na ang kadiliman sa atin. Na ang ibig sabihin ng kadiliman ay ang mga kasalanan natin. Hindi na tayo namumuhay sa kadiliman, kundi namumuhay na tayo sa liwanag. Liwanag. Sa liwanag tayo namumuhay dahil nga binago na tayo ng ating Panginoong Hesukristo. So, ayan
walang kadiliman. Walang anumang kadiliman sa Diyos. So, dapat ay kung tayo ay taga-sunod na ni Kristo, ay wala na tayong tinalikuran na natin yung mga kasalanan na yan. Tinalikuran na natin ang kasalanan ng fornication. Tinalikuran na natin ang kasalanan ng lust of the flesh natin. Tinatalikuran na natin ang kasalanan natin ng lust of the eye. Tinatalikuran na natin yung kasalanan natin sa ating mga bibig, sa ating mga dila, ang chismis, ang paninira ng kapwa, ang pagkukwento sa kapwa na ganito, kahit nagtitext-text lang kayo, naninira na pala kayo ng kapwa nyo, kahit nagchat-chat-chat lang kayo dyan sa messenger, naninira na kayo ng kapwa nyo, kahit na nakatingin ka lang sa isang taong ito, sinisiraan mo na ang taong ito, hinuhubaran mo na ang taong ito. So, see? Kasalanan pa rin yan. Ang kasalanan, maliit o malaki, ay kasalanan din yan. No? So, nandoon pa rin kayo sa kadiliman, sapagkat nananatili pa rin kayong ginagawa itong mga kasalanan nito, kahit alam mong kasalanan. Nasa sa inyo na yan. Ang sabi dito, kung dito sa 6, kung sinasabi nating may pakikiisa kayo, may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Diba? Kung sabi natin, tinanggap ko na si Panginoong Jesucristo, aking Diyos at tagapagligtas. Pero, ayan kung namumuhay pa rin tayo sa kadiliman, ano daw? Nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng naaayon sa katotohanan. Nagsisinungaling ka lang. You are just fooling yourself. Maaring maloko natin ang ating kapwa. Maaring maloko ninyo si Tita Vits. Maaring maloko ninyo ang ibang mga tao. Subalit, hindi natin maloko ang Diyos. Walang nakatago sa Kanya. Alam niya ang katotohanan. Kaya nga ang sabi sa salita ng Diyos, get rid of all those envies, of all those mga negative thoughts, para sa ganoon, ang i-meditate natin ay ang kabutihan ng Diyos, ang i-meditate natin ay ang kaawaan ng Diyos, ang i-meditate natin ay ang kababaang loob ng Diyos, ang i-meditate natin, mga kapatid, ay ang kaawaan ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng tao. Kaya kung mayroon tayong mga tukso na manira sa kapwa, maganito sa kapwa, ang conviction ng Holy Spirit, ang prompting ng Holy Spirit, ups! Mali yan! That's a temptation. No? Pero kahit sinabi na ng Holy Spirit, ayan, hindi naririnig ang still voice, hindi nyo naririnig ang mahinang boses ng Holy Spirit. Yan ang boses ni Panginoong Jesucristo, hindi naririnig. Bakit? Mas pinili ninyong manira sa kapwa. Mas pinili ninyo ang kadiliman kaysa sa sundin ang sinasabi ng Diyos na itong taong ito, kahit ganyan pa yan, mahal ko pa rin yan. At nagpakamatay ako sa cross nang dahil sa Kanya rin. Pero ang nangyari sa atin, nakalimutan natin yun. Kainis talaga ang ano na yan. Ala, chismis is real na naman. Chismis is real. Ayan na naman. See, temptation yan. Nagsisinungaling ka. Ikaw lang, you are fooling yourself. Hindi ang ibang tao. Ikaw lang nagnoloko sa sarili mo. Hindi ang tao, sapagkat walang nakatago sa harap ng Diyos. Ayan, ang sabi dito,
dito sa 7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So kung tayo ay nasa liwanag na, dahil ang ating Diyos Ama ay nasa liwanag, ay liwanag, so nagkakaroon tayo ng pagkakaisa, nagkaisa. We are one na with the Lord, at nililinis tayo sa dugo ni Panginoong Hesukristo. Yan, nilinis tayo sa dugo ni Panginoong Hesukristo. Nilinis tayo sa dugo. Ayan, oh. Sa dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan natin. So, kaya nga, tinatawag tayong we are a new creation, we are born again Christian. Dahil nilinis tayo sa ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So, ngayon, ang sabi dito, kung dito tayo sa 8, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Wala naman akong kasalanan. Halimbawa, itong mga taong ito na binabahagi na natin sa salita ng Diyos. Ganyan, yes, I'm a believer of Christ. Wala naman akong kasalanan. Bakit ako kailangang humingi ng kapatawaran? Wala naman akong kasalanan. Yan. Kung sinabi daw natin, yan ay nasa 1 John chapter 1, verse 8. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. At tapos dito sa 9, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. So kung tayo ay nagsasabi na wala naman akong kasalanan, bakit ako hihingi ng kapatawaran? Wala naman akong kasalanan. O, diniloko mo lang sarili mo. Pero kung ikaw, nagpapakumbaba ka, at kinikilala mo, nagkamali, yan ang sinasabing true repentance. Alam mo ang kamalian mo. Alam mo, nagkasala ka. Alam mo, may kasalanan ka. Alam mo, hindi kailangan mo ng tagapagligtas. Hindi mo maililigtas ang sarili mo, kaya kailangan mo ng tagapagligtas. O, ang sabi dito sa 9, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. O, dahil righteous ang Diyos At pag tayo nagpapakumbaba sa trono ng iyang kanyang kaawaan at hinihiling namin natin, forgive me Lord, mali pala yung ginagawa ko. Lord, patawarin mo ako. Salamat sa conviction ng Holy Spirit. Tulungan mo ako na bigyan mo ako ng self-discipline na mapigilan yung sarili ko sa mga bagay na yan dahil alam kong kasalanan. O, tapat ang Diyos, sabi dyan. Dahil matuwid siya. God is righteous. So tayo ay naging righteous din. Kaya nga ang tawag sa atin, we are the righteousness of God in Christ Jesus. So hindi tayo naging matuwid, righteous ako, no? Hindi tayo naging matuwid dahil sa sarili nating kagalingan, kundi tayo ay naging matuwid dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nakikita nating naging matuwid din tayo sa harap ng Diyos Ama dahil sa ginawang sakripisyo ni Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Okay. So sabi dito sa 10, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan,
ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. O hala, dito sa 1 John chapter 1 verse 10, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, ibig sabihin, wala man akong kasalanan. Ano ba palang kasalanan ko? Mabuting tao naman ako. Ganito naman ako. Ay sabi ng salita ng Diyos, all have sinned in the eyes of the Lord. Lahat ay nagkasala sa paningin ng Diyos. Dahil sa ating mga ninuno na si Adan at si Eva, so lahat tayo nagkasala. See? Ginawa na nating sinungaling ang Diyos. Ang Diyos patuloy ang naging sinungaling. Gayong alam natin na ang Diyos Ama ay matuwid, righteous. Ginawa pa natin siyang siya ang sinungaling, ang Diyos ang sinungaling. Wala tayo sa katotohanan, wala tayo sa liwanag. Kung sinasabi natin sa mga sarili natin na hindi tayo nagsisinungaling, o na sinasabi natin na wala tayong mga kasalanan, no. We accuse God na siyang sinungaling. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, tayo ang makasalanan. Kasi kung wala tayong kasalanan, kung ang mundo ay hindi makasalanan, hindi kakayaan ng Diyos na isakripisyo ang kanyang kaisa-isang anak na si Panginoong Jesucristo upang maging Lamb of God. Yung kanyang karniro, ang sacrificial Lamb of God. Yan ang kahulugan, yan ang kahalagahan ng karniro, the Lamb of God. Diba? Kumakanta tayo na, Lamb of God, who takes away the sins, have mercy on us. O, kumakanta tayo niyan, Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Humihingi tayo ng kaawaan. Subalit, kumakanta tayo ng ganyan, pero kung hindi natin isinasa puso, hindi natin isinasa puso ang paghingi ng kaawaan sa Diyos, basta kumakanta lang tayo, nagsisimba tayo, okay na, nagsimba ako, okay na, tapos na. Tapos pag uwi sa bahay, balik na naman sa dating gawi. Ayan, mainitin ang ulo, walang pasensya, walang matigas ang puso, walang kaawaan sa kapwa, no, makasarili. Tapos dinideklara, I'm a Christian. I'm a follower of Christ. We are just deceiving ourselves. Tayo lamang, niluloko lamang natin ang ating mga sarili sapagkat wala sa atin ang liwanag. Ang Diyos ang liwanag. No? So, ano ba ngayon yung gagawin natin? May prompting ang banal na espiritu. Sino-sino sa atin dito ang nagkukunwari? Sino-sino sa atin dito ang nagsisinungaling sa kanilang mga sarili? Tandaan natin, mga kapatid. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Siya ang katotohanan eh. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Siya lamang ang daan, siya lamang ang katotohanan, siya lamang ang buhay. Ngayon,
Sino sa atin dito ang nagkukunwari na sila ay nakakakilala kay Panginoong Jesucristo, na tinanggap na nila si Panginoong Jesucristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, subalit nananatili pa rin sa kanilang kasalanan, nananatili pa rin sa kadiliman, at wala sa kanila ang ilaw ni Panginoong Jesucristo. Ito ngayon ang pagkakataon natin. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na kilalanin na tayo ay makasalanan. For all have sinned and fall short, no? In the kingdom of God or in the presence of God. So, lahat tayo ay nagkakasala. Kung sinabi natin wala tayong kasalanan, nagsisinungaling tayo. Tayo lamang, niluluko lamang natin ang ating mga sarili. We do not repent. There was no true repentance. Kahit sabihin mong, ano na ako, tinanggap ko na si Panginoong Jesucristo 2 years ago. Okay. Pero, nananatili ka pa rin sa ganong sitwasyon mo, sa kasalanan mong yan. Wala, it's useless. Pagmamay-ari ka pa rin ng Satanas, ni demonyo, pagmamay-ari ka pa rin niya. Dahil hindi mo tinalikuran ang iyong kasalanan. No, 180 turning from your sin. Nananatili ka pa rin. So ngayon ang iyong pagkakataon, habang buhay ka pa, habang buhay ka pa, no? Habang buhay ka pa, gawin mo na ngayon. Sapagkat, hindi natin hawak ang mga buhay natin. Alam natin na ang buhay natin ngayon ay hindi sigurado, subalit ang ating kamatayan ay sigurado. At pagkatapos ng kamatayan natin, mga ka-Team Jesus, wala na. That is it. That's it. Judgment na. Judgment na yan, mga ka-Team Jesus. Judgment. Paghuhukom na yan, wala na. Wala nang padasal ng ilang libong beses, padasal ng ilang taon, padasal ng ilang buwan, ilang araw, pagbayad ng milyon-milyon para mapunta tayo sa langit. Wala na. Tapos na yan. That's it. So, mayroon kang choice. Kasi, ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos Ama, binibigyan tayo ng choice. Binibigyan tayo ng dalawang gifts. The free will and the intellect. The free will to decide. The intellect, karunungan upang maintindihan natin ang mga bagay-bagay para makapagdesisyon tayo. Yes or no? So, it's your choice. Tayo ngayon ay gumagawa ng altar call. Para sa inyo na hindi pa totoong tumanggap kay Panginoong Jesucristo. Ngayon ang inyong pagkakataon. Natanggapin niyo siya. Sapagkat nagbibigay na ng babala ang ating Diyos. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay na ng babala. Warning. Huwag nating ipabukas ang mga bagay na pwede nating gawin ngayon. Huwag nating ipabukas.
No? Ngayon ang oras na tanggapin mo ng buo si Panginoong Jesucristo. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan at mamuhay ka sa liwanag. Mamuhay ka sa katuwiran ng ating Panginoong Jesus. You have the choice. Hindi namimilit ang Diyos eh. Binibigyan niya tayo ng free will and intellect. Nasa sayo na yan. At para sa mga convicted na sundin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, na mamuhay tayo sa liwanag, para sa mga nandito sa ating live ngayon, na hindi pa tumanggap ng lubusan kay Panginoong Jesucristo, at hindi pa naintindihan ang kaligtasan na ipinapahayag ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Panginoong Jesucristo. Ngayon ang pagkakataon ninyo. Nangungusap ang banal na Espiritu. Sundin ninyo ang maikling panalangin na ito at tao sa puso nating gawin ito para sa ganoon, the Lord will honor us. At yun nga, matanggap natin ang kanyang kaligtasan, matanggap natin ang kanyang kaawaan, ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, at mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Susundin ninyo yung maikling prayer na ito para sa mga convicted dyan na hindi pa mga totoong naniniwala kay Kristo at nasa kadiliman pa. Okay? Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa oras na ito. Ngayon ay September 15, 2025. Maraming salamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa akin ng liwanag tungkol sa plano mo sa buhay ko. Tungkol sa libreng kaligtasan na nais mong matanggap ko. Ako ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Panginoong Hesukristo, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Maging sa aking mga kanunuan, maging sa aking mga lulot-lula, sa aking mga magulang, maging ngayon sa kasalukuyan sa aking mga ginagawang kasalanan, Lord, patawarin mo po ako. Ako ay nagkasala. Ginagawa ko ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong paningin. Patawarin mo ako, Panginoong Jesucristo. Linisin mo ako. Hayaan mong ang iyong dugo ang siyang lilinis sa aking buhay upang ako ay mamuhay sa liwanag. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Sabihin mo ang pangalan mo, kapatid, dahil nakikinig ang ating Panginoong Jesucristo sa oras na ito. Sino ang iyong pangalan? Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Avita. At simula sa oras na ito, tatalikuran ko na ang aking mga kasalanan at sundin ko ang kalooban mo, Panginoong Jesucristo. Gabayan mo ako ng iyong banal na Espiritu sa bawat araw ng buhay ko upang masunod ko ang purpose mo sa buhay ko.
Tulungan mo ako, Panginoong Hesus, dahil hindi ko kayang magbago kung wala ka. I can do all things to Christ who strengthens me. Salamat po sa libreng kaligtasan. Salamat po sa pakikipagtagpo mo sa akin ngayon, Panginoong Jesucristo. Napakabuti mo po. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ! Thank you, Jesus! Ayan, mga katib Jesus, kung ngayon ay nagsisi kayo, nagrepent at totoong tinanggap ninyo si Panginoong Jesucristo at hindi na kayo mananatili sa kasalanan, so ito ngayon ang araw ng inyong spiritual birthday. Kasi maaring sabihin mo, dati naman akong tumanggap kay Panginoong Jesucristo, pero hindi ka naman nagbago. Hindi mo naman pinagsisihan ang iyong mga kasalanan, na nanatili ka pa rin sa kasalanan. Hindi yun ang iyong spiritual birthday. Kasi, nananatili ka sa kasalanan eh. Ang spiritual birthday mo, yung ngayon na nag-decide ka na talikuran mo ang iyong mga kasalanan, ilagay mo yun dun sa Bible mo. September 15, my spiritual birthday. At kung sino ang nagpatanggap sa iyo, ang sino ang ginamit ng Panginoong Jesucristo para makapagtanggap ka sa Kanya ng katotohanan, yun ang iyong spiritual mother. Yan ang iyong spiritual parents. No? Spiritual parents mo yun. So, kung saan kayo, mag-message kayo doon sa Kanya. Halimbawa, dito kayo tumanggap kay Panginoong Jesucristo. Si Tita Vits ang inyong spiritual parent. So, may access kayo sa akin. No? Prioridad ko kayo sa anumang mga sitwasyon ng buhay nyo, anumang mga prayer request ang nais nyo, prioridad ko kayo prioridad namin kayo, dahil sa pamamagitan ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo sa Team Jesus, ay dito kayo binago niya. Dito nyo natagpuan ang liwanag na nagkagaling lamang sa ating Panginoong Jesucristo. So, congratulations kung sino-sino man ang tumanggap kay Panginoong Jesucristo sa araw na ito. Ilagay nyo dyan sa inyong mga Bible at i-message nyo si Tita Vits. Tumanggap po ako ngayon, Tita Vits. Ipagdasal mo ako. Include me in your prayers. Kasi, sinasama namin yan sa prayer ko. Halimbawa, prayer ko, Panginoon, ito yung mga anak mo, ito yung mga karnero mo na ibinigay nyo sa amin, Lord. Na tumanggap sila, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga struggle, ano man po ang kanilang mga sitwasyon, Panginoong Diyos. Lord, katagpuin mo sila, palakasin mo sila, no? So, mayroon tayong tinatawag na prayer line. Na ibig sabihin nun, yung mga spiritual parents natin, sila yung obligado na ipagdasal tayo, na i-comfort tayo, na tulungan tayo sa ating mga sitwasyon, maging anumang pagtulong, financial, physical, spiritual. Nandoon yung mga mga spiritual parents na siyang magpapatatag sa atin, tutulong sa atin. No? So kayo, kung kayo man ay mga spiritual parents, kailangan na nandoon kayo to pray for your spiritual children. Kasi ibinigay ng Diyos yan sa inyo. Diba, alam na natin na si Panginoong Jesucristo ang totoong pastol. At tayo ay ang kanyang mga alagad na
ibinigay sa atin itong mga kaniro na ito, yung mga tupa niya, para alagaan. Pero hindi natin tupa ang mga taong ito o kayo. Hindi namin kayo tupa. Kami ay tagapangalaga lamang. Tagapangalaga lamang kami. So, huwag niyong kalimutan yung inyong spiritual birthday. So, kahit isa, dalawa, na tumanggap kay Panginoong Kristo, mga kating Jesus, billions of angels doon sa langit ang nag-celebrate. Kaya nga, congratulations kung tinanggap niyo si Panginoong Kristo. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Mula ngayon, lakaran natin. At kung mayroon man kayong mga partners, ay ipaliwanag ninyo sa inyong partner na ako ay nakarinig sa salita ng Diyos at ang banal na Espiritu ay nag-convict sa akin na mali ang ating ginagawa. Gusto ko rin na ibahagi sa iyo ang kaligtasan na ito, na pigilan natin ang ating mga sarili na habang tayo ay hindi pa kasal, no? Dahil may ipinapadala ang ating Panginoong Kristo bilang instrumento upang maiayos ang inyong mga buhay. Kung kayo man ay desididong magpakasal, ay maiayos ang mga buhay ninyo, mag-provide ang ating Panginoong Kristo sapagkat walang imposible sa Kanya. Maniwala tayo, gaano man kahirap ang sitwasyon nyo, ay, paano ba to? Wala pala akong birth certificate. Ay, paano ba to? Mali pala yung aking pangalan, ng naging babae. So, mahal yan. Gugastos ka pa ng magpapublish, magpaano ka pa dyan, magpapalit ng maraming gastusin. Kaya sabi mo, ay, wag na lang panatilihin, ganito na lang talaga ang buhay namin, wala kaming magawa, ito man ang sitwasyon namin. May magagawa ang Diyos kung nais mong magbago, mga kapindisas. May gagamitin ang Diyos sapagkat walang imposible sa Kanya. Yan, walang mahal sa Diyos. Walang mahal sa Diyos. Bakit? Siya man ang may-ari ng lahat. Ang kailangan lang niya, ikaw, ang pananampalataya mo. No, ang pananampalataya mo. Woo! Hallelujah, Jesus! Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Banal na Espiritu. At ikaw ay nangusap sa araw na ito. September 15, salamat po sa iyong mga kaanakan na binago mo at tumanggap sa iyo, Panginoong Kristo. Ingatan mo po sila at ang kanilang mga pamilya, Lord. Patatagin mo sila, Panginoong Kristo, na masunod nila ang iyong kalooban, Panginoong Diyos, na sila ay maging nasa liwanag ayon sa iyong mga salita, sapagkat lahat kami ay nagkasala at salamat sa pagpapakumbaba na ibinigay niyo sa bawat isa na kilalanin na kami po ay makasalanan at kailangan namin ng tagapagligtas. Panginoong Kristo, maraming salamat po, Lord, dahil billions of angels are rejoicing with us now dahil sa mga kaluluwang nagsisi sa kanilang mga kasalanan, tinalikuran ng kanilang mga kasalanan at naniwala sa iyo, Panginoong Kristo. Oh, hallelujah. Salamat, Lord. Seal their salvation, Lord, with your precious blood. At hayaan mo, Panginoong Kristo, na sila po ay makapagbaptismo sa tubig, Lord, upang makumpleto ang kanilang pananampalataya sa iyo. Masiludo sila sa banal na Espiritu at matabunan ng iyong precious blood, Panginoong Jesus. O hallelujah. At para sa mga Kristiyano na, Panginoon, yung aming mga kasamahan dito na nagpapatuloy, Lord, sa kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoong Kristo. Gabayan mo kami, banal na Espiritu. Rebuke us kung anuman po ang mga nagawa din namin kasalanan upang kami ay makahingi ng kapatawaran sa Diyos Ama. O hallelujah, at manatili kami sa Kanyang presensya. Manatili kami sa liwanag.
at lakaran namin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat, Lord, hanggang sa matapos ang aming buhay, hanggang kung kailan mo kami kukunin, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We praise you and we adore you, Father. Thank you, Lord, that you are in control of everything. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are so good to us. Thank you, Lord. Ano man po ang kahilingan ng iyong mga kaanakan, ano man po ang mga plano mo sa kanila, ano man ang kanilang mga prayer request, let it come to pass for your purpose and your glory, Father God, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Salamat po, Lord, sa iyong lahat ng papuri at parangal, Diyos Ama, sa katagumpayan ng iyong Bible study at sa lahat ng mga tumanggap sa iyo, Panginoon Jesucristo. Oh, hallelujah. Sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen. God is great all the time. And all the time, God is great. So, ayan, congratulations sa lahat at nag-message kayo sa akin. Kung sino man ang tumanggap kay Panginoong Jesucristo ng totoo. So, ngayon ang inyong spiritual birthday. At kapag kayo ay patuloy na lumalakad sa ayon sa liwanag, ayon sa salita ng Diyos, at mapasama na kayo sa after 3 months na kayo ay consistent at ginagawa ninyo ang tama, mapasama kayo sa ating Jesus, at ayun, i-celebrate na natin ang iyong spiritual birthday at kayo ay mabibigyan na ng spiritual love gifts. So sa buwan na ito ay sino-sino, Sharon, ang mayroong spiritual love gifts? Parang si Tita Jane ay spiritual birthday niya ngayong buwan na ito. Nag-ano na ba kayo diyan? Nag-post na ba kayo? Si Sharon ay spiritual birthday din niya. Sino pa ang may mga spiritual birthday sa buwan na ito? Congratulations sa inyo. At patuloy ninyong lakaran. Kung mayroon man kayong mga problema, meron man kayong mga struggles, huwag kayong mag-aatubili kung ayaw yung ma-share diyan sa ating group chat. Di i-share nyo sa akin at ipagdasal natin, kausapin natin kayo, pagdasal natin ang inyong mga sitwasyon. No? As the Holy Spirit leads. So hanggang sa muli, Jesus loves us. Ayan, si Jeanette, ang kanyang spiritual birthday ay September 23. Ay, marami palang mga nag-spiritual birthday sa buwan ng September. Hallelujah, the Lord willing. So, congratulations sa inyong lahat, sa ating lahat. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.